Sunod-sunod ang panawagan ng mga senador para palakasin ang school security para sa mga kabataan matapos ang naging school shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang Political Update. Mariing kinundinan ni Senate President Win Gatchalian ang insidente. Hiniling niya ang masusing investigasyon. Dapat anyang malaman kung paano nakuha ng sospek ang dalawang baril. Kailangan din anyang malaman kung paano na ipasok ang mga ito sa paaralan. Hiniling din niya ang agarang psychosocial support para sa mga estudyante at school personnel. Para naman kay Senator Mark Villar, dapat higit na palakasin ang school security. Giit niya, dapat ligtas ang mga paaralan at hindi lugar ng takot at karahasan. Isinusulong niya ang Ligtas Act o Senate Bill No. 2321. Layo nito ang mas mahusay na threat detection, emergency response at koordinasyon sa law enforcement. Isinusulong din niya ang Students Guidance Counseling Act para palakasin ang mental health services sa mga paaralan. Samantala, nanawagan si Senator Joel Villanueva ng mas mahigpit na gun control. Dapat anya, maiwasang makuha ng mga bata at hindi otorisadong tao ang mga baril. Bilang co-chair ng EDCOM 2, sinusulong din niya ang mga reforma para sa school safety. Kasama rito ang Smart Kids Act para protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Nanawagan din si Senator Bongo ng agaran at komprehensibong investigasyon. Kabilang sa dapat masagot kung paano nakapasok ang baril sa paaralan at kung may pagkukulang ang campus security. Isusulong niya ang Safe Schools and Violence Prevention Bill. Layo nito na magtakda ng national standard sa school safety at violence prevention. Muli namang binuhay ni Senator Robin Padilla ang kanyang panawagan sa pagbaban sa social media para sa mga bata. Ayon kay Padilla, matagal na niyang ibinabala ang posibleng masamang epekto ng social media sa mga bata. Para sa senador, panahon na para pag-aralan at pagtibayin ng mga batas at polisiya sa paggamit ng social media ng mga kabataan. Panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media. Giit ni Padilla, dapat unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa gitna ng lumalawak na paggamit nila ng digital platforms. Para naman kay Senator Kiko Pangilinan, kailangan ng safety net para sa mga kabataan. Dapat dagdagan ang guidance counselors, psychologists at mental health services. Dapat ding pigilan ang online bullying, cyber grooming at pagkalat ng violent content. Giit ni Pangilinan, hindi lang batas at budget ang kailangan. Kailangan din ng pamilya, paaralan, komunidad at mga leader na magtulong-tulong sa pagprotekta sa mga bata. Samantala, susuriin ni Senator Risa Hontiveros kung may kaugnayan ng insidente sa nihilistic violent extremism o mga online community. Itutuloy niya ang Senate hearing sa online grooming at iba pang banta sa kabataan. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi dapat manormalize ang karahasan sa mga paaralan. Dagdag niya, dapat magkaisang pamilya, paaralan at buong lipunan sa paghubog ng mga kabataan. Sa gitna ng trahedya, iisa ang mensahe ng mga senador. Hindi sapat ang pakikiramay. Kailangan ng konkretong hakbang para matiyak na ligtas ang mga bata sa loob at labas ng paaralan.